Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan at ating pag-usapan, no? Ito pong pangyayari itong araw na to, no? Na isang pangyayaring nakakabahala mga kababayan, no? Nakakatakot po itong pangyayari na to mga kababayan dahil nilusob po, no, ng taong bayan ang bahay at opisina ng mga diskaya mga kababayan. No, grabe. Bakit po nakakatakot ito? No, dahil ito pong taong bayan ay talaga namang dismayado, no, dito po sa mga ginawa na to ng diskaya mga kababayan. No, yung pong mga kontraktor niya na napakalaki po, no, ng na-kickback mga kababayan. No, na nagdurusa yung mga kababayan natin sa baha habang sila ay namumuhay ng marangya mga kababayan. Kaya naman yung mga kababayan natin ay sumugod na sa kanilang opisina at bahay. No, at pinagbabato sila ng putik doon. Inilabas na ang galit. No? Ang nakakatakot dito, ganito yun nangyari mga kababayan sa Thailand. 'Di ba? Kung maaalala natin, no? Talaga namang kaliwat kanan ng protesta ngayon doon. Dahil po sa mga nangyayaring malawakang korupsyon sa kanilang bansa. No, nakakatakot dahil baka mangyari ito dito sa ating bansa. No? Sugurin yung mga taong involved sa korupsyon. No? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick na po ang subscribe button dyan sa ibaba. At pakilike naman po ang ating video ngayon. Kayo po ba sang-ayon dito sa ginawa nito ng ating mga kababayan, no, na sumugod, no, diyan po sa compound ng pamilya Diskaya? Kababayan, nagprotesta sila, no, at sinabihang magnanakaw at binato ng putik, no, yung kanilang gate. Halos gibayin nga po yung gate dito sa video na to mga kababayan. Okay, so ito, panoorin natin, no, itong video na to, itong balita na to. So yun yung part ng video na kung saan, no, pininturahan nila, no, ng magnanakaw yung gate po ng mga Diskaya diyan sa Pasig. No, talagang galit na galit sila. Dismayado sila mga babayan. No, alam nyo, kung sa buong bansa mangyayari to, talagang grabe, no, ang kaguluhan, no, na mangyayari. Dahil po yan sa malawakang korupsyon mga kababayan, lalo na dyan sa DPWH. Diba? Ito yung isang video. Bayan muna. So, grupo to ng Bayan Muna Party List mga kababayan, yung bandera nila. Grabe, no?
Halos gibay nila yung gate ng opisina ng mga diskaya, mga kababayan. Grabe mga babayan, talagang ang gusto nila ikulong po itong si Diskaya, si Sara Diskaya, mga babayan. 'Di ba? Sa nakita natin, no, yung mga ganito palang kaso, no, pwede silang sampahan, no, ng malakihang kaso, mga kababayan. 'Di ba? Si Wawaw Builders nga masasampahan ng kaso 'Di ba? So ito pa, mga babayan, ang sagot ng Malacanang diyan po sa nangyari na 'yan, no? Good morning, Yusek. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Actually, malaking babala na to sa lahat. Ito nga nangyari na to na meron nagwelga na ganyan, may nagrally, mga babayan, no? Malaking babala to sa lahat ng mga involved. Now, pagdating po dyan sa flood control scandal na yan, mga babayan. Dahil walang ibang pwedeng lusubin, no, itong mga nagrarally na to, kundi yung kanilang mga opisina at kanilang mga bahay. Diba? Yun yung mga pupuntiryahin ng mga yan Okay, ang masama lang dito sa ganitong senaryo, mga babayan, kapag hindi ito naagapan ng ating gobyerno, no, maaaring samantalahin naman ito ng mga tao, no, na gustong patalsikin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Pwede nilang samantalahin 'yan Di ba? Pwede nilang gamitin yung galit ng tao. Pwede nilang gamitin yung mga tao na yan. Pwede silang kumuha ng ibang tao, no, na magagamit nila, no, para magsagawa ng mga ganitong klaseng protesta. Pwede rin silang magtanim ng mga tao nila, no, doon sa mga nagpoprotesta at humalo at sila ang mag-umpisa ng kaguluhan. Diba? So, medyo nakakatakot to. Kaya nga yun yung sinasabi natin. Nakakabahala po, no, yung ganitong mga pangyayari. Yung mga ganitong klaseng rally, no, laban po dyan sa flood control projects na yan at sa korupsyon, no, dito sa ating bansa. Pero ang ginagawa ng ating gobyerno, mga kababayan, kaya nga in-expose yan Di ba? Kasi kung hindi gusto ng ating Pangulo na maayos yan, no, hindi i-expose yan. No, hindi ilalabas yan ng ating Pangulo. Di ba? Bakit ko pa ilalabas yan? No, kung ako yung Pangulo, bakit ko ilalabas yan? Kung alam ko na magkakagulo at posibleng mapatalsik ako. Sipin nyo nga yung maigi. Di ba? Yan, ilabas yan ng ating Pangulo para malaman ng taong bayan, para malaman ng ating mga kababayan, no, ng mamamayang Pilipino,
na may ganyang nangyayari. 'Di ba? Na merong korupsyon na nangyayari. Napakalaking korupsyon na nangyayari. No? Kailangan niya i-expose eh. No, para malaman natin sino ba yung mga involved diyan. Mga politician ba? Sino-sinong mga politician? No? Ano-anong sangay ng ahensya? 'Di ba? Sino-sino yung mga involved sa mga ganyang korupsyon, sa mga ghost projects, kaninong proyekto 'yan? 'Di ba? Kaya yan inexpose ng ating pangulo. No, para malaman ng taong bayan dahil dapat malaman ng taong bayan. No, hindi niya itinago. 'Di ba? Ngayon kung sinasabi nila bakit ngayon lang? Well, siguro nagtaka na yung ating pangulo. 'Di ba? Na talagang bilyon-bilyon na yung nawawala. At kailangan na malaman ng taong bayan at hindi na niya hahayaan pa. No, na mahabang buhay na maitago yan hanggang sa mga susunod na administrasyon. Di ba? Eh yung dating Pangulong Duterte nga, sinabi niya di ba, nalagana. Pero wala siyang ibang ginawa. Sinabi lang niya na gano'n, pero wala na imbestigahan. Di ba? At nagpatuloy pa sila. Hanggang ngayong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, eto, isang babalato sa lahat no, na mga gumagawa ng ganyan na habang nandiyan dyan ang ating Pangulo, no, mag-isip-isip na kayo. No, na kung gagawa pa kayo ng kalukuhan. Di ba? Masaklap lang dyan, baka gumawa sila ng hindi maganda, mga babayan, no, at talagang pilitin nilang mapatalsik yung ating Pangulo. Di ba? Mag-isip sila ng paraan kung paano mapapatalsik para mapagtakpan no, yung kanilang pansariling interes. Dahil napakahirap niyan, mga babayan. Di ba? Madadali sila. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.